sa story niyo sobrang inspiring. So, ano yung big changes ba na naganap sa life niyo after niyo na-shoot yung story niyo? Sobrang dami pong nagbago. Simula nung naging okay po kami ni Ronald, simula nung pinasal kami. Ano po, parang araw-araw sarap gumising kasi may kaharap ka na mahal mo, makikita mo na ang sarap gumising araw-araw, magtrabaho, gumawa ng gawaing bahay kasi hindi lang si Harley na yung rason ko, hindi na yung asawa ko. Ano po, lagi lang po ako parang may dahilan ako para may dahilan ako para magtrabaho, para mag-uwi po ako, napapawi po ang pagod ko pag nakikita ko pong makina. Anong pakiramdam niyo nung pinapanood niyo kanina yung love story? Sobrang naiyak po. Kahit alam na namin yung nangyari. Nakakayak nga po talaga. Talagang lalo na dun sa may gate, tulo talaga yung luha ko kasi sarap po sa pakiramdam talaga na, alam mo, sarap sa pakiramdam na nakompleto kami, hindi lang ako pati yung anak ko na may nagmamahal na sa amin ng totoo na nakahanap kami ng totoong pagmamahal na hindi namin kailangan mamalimos, hindi namin kailangan humingi ng atensyon, hindi namin kailangan magmakahawa. Kaya panoorin niyo po yung video. Kasi may iyak talaga kayo sa mga single mom po na makakapanood ng video namin. Magiging inspiration niyo po ito sa inyo na laban lang. Magtiwala lang sa Panginoon, magdasal palagi, darating at darating yung taong magmamahal sa atin. Can you share kailan ba, saan kayo nag-meet? And ano yung first impressions nyo sa isa't isa? Yung first impression po namin, parang ano lang siya sa akin, wala. Sino ka, Huy? As in, wala po talagang yung spark, wala. As in, parang ano lang kami, tropa-tropa. Kasi nagkakilala po kami kasi meron po akong mutual friend po kami parehas. Doon niya po ako tinanong sa kaibigan ko, na kaibigan niya rin. Doon po kami nagkakilala. Tapos ako nga po ay sinabihan pa ng tropa ko na, uy, dali na, kausapin mo na yung mabait yan. Eh, ayoko po talagang mag-jowa-jowa din kasi nga po, priority ko yung anak ko. Pero talagang ano po ay napaka-porsigido, talagang makapalang mukha. Gano'ng katagal yung panliligaw ni Kuya? Mga 3 months din po. Tapos after 3 months, parang sabi ko sa kanya, sobrang hirap po kasi pinapatigil ko na siya kasi ang dami kong hadlang eh. Kasi yung family ko po, sabi nila, kailangan focus muna ako sa anak ko. Ayaw nilang maulit yung nangyari dati. Kasi pare-parehas na daw po ang mga lalaki. Pero talagang pinatunayan po ni Ronald, kahit sobrang pagod yan sa duty, kahit alas 12 na ako ng madaling araw lumalabas, susunduin niya na ako kahit nakaupog na yan doon. Tapos ihahatid niya ako. Tapos may mga pagkakataon po na kapag wala siya, pinapadalhan niya ako ng pagkain through food panda. Pati yung mga managers ko, mga crew namin nililigawan niya. Kaya talagang grabe si Ronald. Hanggang ngayon po, napaka-consistent niya. Pag may mga events po, mga ganap, lagi yung may pabulaklak. Minsan nga po, hindi ko na nakikita kung sino at yung palay sa IG. Kaya hindi ko po pala alam. Katulad po nung nakaraan, December 21 po anniversary namin. May biglang dumating na parcel ang laki. Nagpagawa po siya ng bulaklak na crochet. Ang ganda. Favorite color ko pa po. Kaya talagang aring asawa ko sobrang-sobra eh. Alam na namin kung bakit siya na-inlove sa'yo. Pero ano yung nagustuhan mo sa kanya para suyuin mo ng buwan ng David? Opo. Ano po, love at first sight po talaga ako sa kanya. Sauce. Nung nakita ko po yung picture niya dun sa messenger nung ng kaibigan ko. Makapal po kasi yung filter. Hiningi ko po agad yung pangalan niya, tapos sinubukan kong magkaka-click kami. Pero talagang, ewan ko, mahal na mahal ko po talaga eh. Kaya ginawa ko po lahat para sa kanya. Yun lang. Ano po yung one thing na nag-bias na talaga sa'yo? Ano po, yung hindi ko talaga makakalimutan po nung Mother's Day. Hindi pa po kami nun, pero first time ko po kasing nakatanggap ng bulaklak nun. Ganito rin siya. Tapos sabi niya sa akin, paglabas ko ng boarding ko, sabi niya sa akin, buksan mo yung sasakyan niya. Tapos pagbukas ko po, may bulaklak. Sabi ko, para saan to? Sabi niya, Happy Mother's Day. Nakakatawa po na, doon ko po na-realize na tanggap niya ako bilang nanay. Tanggap niya ako na may anak ako. Tapos doon ko rin po na-realize na, siguro dahil tanggap niya ako bilang nanay, tatanggap niya rin yung anak. Kasi syempre po parang nakakapunta ka na, ako bibigyan ako ng
niya na na-touch ako nun kasi syempre baka mamaya sabihin na rin pinahirapan ko pa. May question ako pa. Ano yung nagpa-yes sa inyo nung nagkaroon ng invite yung Jollibee sa inyo? Na-share yung story mo. Nagdalawang isip ba kayo na di lang naman pamilya namin, friends ang makakapanood nito, kundi nationwide or worldwide po. So ano yung nagpa-yes sa inyo? Actually po, nung una, hindi po namin talaga alam na Jollibee. Yung first interview, second interview, hindi po namin alam. Basta, ang sabi ko lang po sa asawa ko, sabi ko sa kanya, magpa-restay ka sa gantong araw at may interview tayo. Sabi ko, ari ite-document at para tayo ay makapag-inspire pa ng ibang tao, lalo ng mga single mom. Kasi, ang tingin po kasi ng ibang tao sa single mom ay parang basura. Yun po yung opinion ko kasi syempre kung may anak na ganyan. Parang sinabi ko po sa asawa ko na para mas ma-inspire tayo ng tao na makakahanap din sila ng totoong pagmamahal ang mga single mom na ganyan. Kaya yun. Pero inisto ko po muna yung Filmex kasi baka mamaya iskam patay ako din. Ayun po. Okay. Thank you.